po, after 3 hearings, finally, ang House Committee on Human Rights na nag-iimbestiga po dito sa madugong kampanya ng nakarang administrasyon laban po sa illegal drugs, ay finally, the committee has moved to invite former President Rodrigo Duterte and Senator Bato de la Rosa. No? Pero ito, ang lumabas naman po sa mga dyaryo ngayon, yung mga pahayag po nila, sabi po ni Senator Bato, following po the advice of Senate President Cheese Escudero, hindi daw po siya a-attend, no? Pero clarify nga po ni Senate President Cheese, ang sabi niya, he may or may not attend, di ba? Inassure niya si Senator Bato, susuportahan whatever decision he makes on the matter. Si former President Rodrigo Duterte, nagsabi na rin po, naku, hindi ako pupunta, dapat daling yan sa proper forum, which is the court. Sabi niya, ang House panel na yan, it's not the proper forum para pag-usapan itong issue na to, particular nga itong mga EJK. Hingan ko lang kayo ng reaksyon dito sa mga recent developments po ng inyong representation po sa kaso ng mga biktima ng EJK. Kung para sa mga biktima, expected yan. Kasi mukhang ayaw nilang panagutan ito sa kahit na anong platform. Kasi sa totoo lang, pumasok naman po kami dito sa House hearing na ito nang malinaw po sa amin na hindi ito ang pagkakataon na mag-trial. Hindi po ito korte, hindi po ito pagkakataon para maningil, kumbaga. At sa dulo nito, wala namang o-ordera na ikulong o kaya magbayad ng danyos. Kaya kung ako, personally, ang tingin ko sa kanila, naduduwag sila sa kahit na anong forma ng pagpapanagot. Sa House hearing, gusto lang namin malaman, ano nga ba itong tokhang? Bakit iba-iba yung alam ng pulis? Bakit yung isa umaamin sa kota? Bakit yung isa ganito? It is technically in aid of legislation and secondarily as an oversight function of the House of Representatives dun sa executive in some way. Pero kung malinaw sa amin yun, para sa kanila, parang naduduwag sila sa kahit na anong forma at laging gigilid sila na hindi, dapat korte, hindi, dapat judge. Pumunta na nga kami sa judge. Pumunta na kami sa International Criminal Court, ayaw pa rin nila nun. Bakit sila ang mamimili para sa amin ng kung saan kami bibili? Oo. So attorney, ito nga no, sabi nga namin earlier na si Congressman Abante, initially no, wala namang balak talaga imbitahin. I guess siguro sabi niya talagang useless no dahil malamang hindi naman talaga yan pupunta. Pero ano ba yung mga narinig po niyang mga salaysay mula sa mga pamilya po ng biktima na nag-udyok po sa kanya no that made him change his mind? What were the compelling stories there that maybe you can share with us para also to enlighten us no kasi itong para EJK magbagong isip niya, di ba? At yung ipatawag. EJK kasi syempre nung panahon ni Duterte very kumbaga very sensitive at talagang the fight against drug it actually even polarized the nation but I'm just curious also, what were the compelling stories there that made Congress change their mind? Well, I would say that the stories that were presented were emblematic stories. Ang sinasabi natin, namatay ito, natagpo ang patay sa gilid ng daan. Yung mga ganon. Yung isa naman, found dead bodies. Yung isa naman, vigilante killing, mga riding in tandem. Tapos yung isa pang kategorya, yung talagang police operation. Pinarap namin yung totoong tao na nakaranas nito. At hindi na lang kumbaga ito bali-balita, kundi direct from the victim's mouth. Nalaman nila na hindi naman pala talagang yung quote-unquote ng laban, hindi ganun na ang senaryo. At ito ay mga magkakasama sa bahay, ginising, hindi pa nga kahapon. Ang sinabi niya, yung isang araw pala, rather. Yung 25 kasi, binigyan kami ng pagkakataon na i-present lahat ng storya. Noon, sabi, ako po ang nagbukas ng pintuan. Pagbukas ko, ito yung nakita ko. At palpable sa kanila yung fear na hanggang ngayon po, takot pa rin ako makakita ng tao na may barel o kaya pulis. Nung isa pang itsura nito, yung after the killings, anong mangyayari? Paano sila pupunta? Sa morgue na lang ba? Hinahabol pa sila ng mga punerarya na mataas maningil Tapos meron nang naging side, na parang side topic na yung punerarya, pag-aari ng pulis, ay opo.
yung isa, pag-aari ng dating pulis, tapos inisa-isa na yung mga punerarya na ito, yung light funeral, starlight funeral. So parang ginawang negosyo, napunta pa nga- nagpapatay ng tao Yes para po. para may negosyo yung kanilang punerarya. Is that what you're insinuating? Yes, and dinikit kasi ng mga biktima. Actually, ako din sa kanila din ako matututo kasi sila yung nakakaalala. Sabi nila, ma'am, naalala nyo, sinabi ni Duterte sa mga pulis, sinabi ni Duterte sa mga pulis ay, hindi pala, isang katauhan, sabi niya, magtayo kayo ng mga punerarya kasi yayaman kayo. Sabi nila, ma'am, sinabi niya yun minsan. Oo. Sabi ko, hindi ko nang maalala yun eh. So, kung ano kasi yung relevant sa buhay nila, yun yung naririnig nila. At ako, I would trust that these people have access to news in a way that ito yung ordinary Pilipino na nakaka-access ng information. Hindi katulad sabihin na natin ng iba na talagang nakaabang. Ako, nakaabang ako kumbaga, naka-internet, naka-YouTube. Ito yung they go on with their daily lives. Tapos naririnig nila ito, ibig sabihin, magnified ang statement. Kaya, from everything that was said, namatay ang asawa ko, namatay ang anak ko, na hirap kami, wala kaming malapitan, takot kami sa pulis. Alam niyo po, nagsimula ito dahil kay Duterte. Yun. That perception that Duterte is responsible for everything, na sa panahon niya nagsimula ang mga patayan, I think yun yung parang light bulb moment ni Congressman Abante na oo nga makakailangang mapaglinaw kasi yung statements ni President Duterte ay nagbuo nitong buong climate of impunity at saka ng patayan. Let's get together. Sunday 25.